Tulad ko ay sino ba namang tao ang gugustuhing hindi matulog? Sa katunayan, ang karaniwang tao ay nangangailangan ng humigit kumulang 6 hanggang 8 oras ng tulog upang mabigyan ng sapat na pahinga ang ating katawan. Dahil kung tutuusin ay totoong napakahirap kumilos ng maayos pagbitin ng ating tulog. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang lalaki na hindi natutulog sa loob ng mahigit 60 taon? Oo, tama ka sa narinig mo. Halika at samahan mo ako at ating pag-usapan ang lalaking hindi pa natutulog ng higit sa 60 taon. Ating kilalanin si Thai Ngoc na kilala rin bilang Hai Ngoc ay isinilang noong 1942 sa lalawigan ng Vietnam ng Quang Nam kasama ang kanyang asawa at 6 na anak at nagtatrabaho sa isang farm. Noong 1973 matapos magkaroon ng matinding lagnat, nalaman niyang hindi siya makatulog. Noong una ay inakala niya na pansamantalang kondisyon lamang ito, ngunit habang ang mga araw ay lumilipas at naging mga linggo at pagkatapos ay naging taon ay narealize niya na hindi pa siya nakakatulog. Ang ganitong kondisyon ay kilala sa tawag na insomnia, isang sleep disorder na pumipigil sa mga tao na makatulog o manatiling tulog. Gayunpaman, ang pinagkaiba ng kaso ni Thai Ngoc ay ang realidad na hindi siya natutulog sa mahigit 60 taon. Oo, at ito ay isang misteryo pa rin kung paano niya nagagawang kumilos ng tila normal ng walang tulog. Ayon sa mga eksperto ay may masamang epekto sa kalusugan kapag laging puyat ang isang tao. Sa katunayan, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapakita ng negatibong epekto sa kalusugan ang kaunting oras ng pagtulog. Ito ay nagdudulot ng fatigue o labis na pagkapagod, kakulangan ng lakas, hirap na makapag-concentrate, hindi makapag-focus at laging iritable. Kaya naman marami ang nagtatanong kung papaano niya nagagawang hindi matulog ng mahabang panahon. Sa maniwala ka man o hindi, ang kaso ni Thai Ngoc ay pinagdedebatihan pa rin ng mga profesional sa larangan ng medisina sa buong mundo at may ilang mga teorya kung paano niya nagagawang kumilos ng maayos ng walang sapat na tulog. Ang isang posibleng paliwanag ay maaaring mayroon siyang genetic mutation na nagpapahintulot sa kanya na lampasan ang pangangailangan para sa pagtulog. Habang ang isa naman ay maaaring siya ay nakakakuha ng kaunting tulog na hindi niya nalalaman, tulad ng microsleep, isang estado kung saan ang utak ay pansamantalang humihinto upang makapagpahinga. Sinabi ng doktor na tumingin sa kanya ay ang unang impresyon nila nang makita nila si Thai Ngoc ay ang kulay ng kanyang balat at mga mata. Ayon dito, ang balat ni Thai Ngoc ay maitim at nanunuyo. Ngunit may ilan namang nagsasabi na posibleng ito ay dahil na rin sa katandaan. Ang malupit pa, habang sila ay nag-uusap, ang mga mata nito ay wala ring bahid ng pagkabalisa o pagod. Ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita ay mula sa paggawa ng alak kung saan gumagawa siya ng 5 litro ng alak kada araw at ibinebenta sa halagang 25,000 Vietnamese dong o $1.2. Gayunpaman, tinanggihan niya ang libu-libong dolyar na inaalok ng mga dayuhang TV channel para i-film ang kanyang pang-araw-araw na buhay dahil lang sa hindi niya ito gusto. Tinanggihan din niya ang imbitasyon ng isang Thai film crew na pumunta sa Thailand para magpagamot dahil hindi niya akalain na kailangan ng lunas ang kanyang insomnia. At noong 2006 nang tinanong siya tungkol sa kanyang insomnia ay kanyang sinabi na nagsisimula na siyang makaramdam ng tulad ng isang halaman na hindi nadidiligan. Sa kabila ng hindi niya pagtulog sa loob ng mahigit 60 taon ay mukhang nasa mabuting kalusugan pa rin si Thai Ngoc at patuloy na nagtatrabaho sa sakahan ng kanyang pamilya. Bagamat walang alinlangan na natatangi ang kanyang kaso, ito rin ay isang paalala na marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa katawan ng tao at sa kakayahang umangkop sa matinding mga kondisyon. At marahil sa hinaharap habang patuloy na pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang kaso ni Thai Ngoc ay maaari tayong matuto ng higit pa tungkol sa mga lihim ng pagtulog at hindi kapanipaniwalang kakayahan ng katawan ng isang tao. Ikaw, naranasan mo na rin bang hindi matulog ng higit pa sa isang araw o isang linggo? Comment down below.